Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Sonia. Dear Kathy G, ang isang ina ay hindi matatapos sa pagiging nanay sa kanyang mga anak. Tanging kamatayan lang ang magpapahinto nito. Ako nga pala si Sonia, 54 years old at nakatira sa Pasig. Biyuda at merong 3 anak. Si Ann, James at Gerald. Si Ann ang panganay ko sa 3, Kathy. Nang namatay ang asawa ko, hindi niya ako iniwan ng walang-wala. Iniwanan niya ako ng lupa at pwesto sa palengke na nagbibigay sa akin ng kakayahan na sustentuhan ang lahat ng pangangailangan namin sa pamilya. Lahat ng mga anak ko kasi ay may kanya-kanya ng buhay, Kathy. Si Ann ay walang asawa at nakatira sa akin, pero hindi kami masyadong nagkakausap. Si James naman ay may asawa at anak na, samantalang si Gerald ay tinapos ang pag-aaral niya. Wala na akong may hiling pa, Kathy. Kung hindi ang makasama sila ng mas matagal sa bahay namin. Pabili nga po ng 5 kilong bigas. Ay, aling bigas ho? Ito yung sinandoming po. Reden, paabot naman nga ako niyang pangtakal ng bigas. Ito na ate. Ay, Lagi mo nauhulog yung pangtakal ng bigas. Reden, pagod lang to. Hindi na naman kasi ako nakatulog kagabi. Kaya ayun, matamlay na naman ang katawan ko. Eto ho yung bigas nyo. Ito po yung bayad. Salamat po. Ay nako, bakit ba kasi ayaw mo na lang ipagbili tong bigasan ninyo na makasama mo naman yung mga anak mo? Paano ko nga silang makakasama? Ang layo nila dito eh. Eto namang si Ann, kasama ko nga sa bahay, pero halos hindi naman kami nakakapag-usap ng matagal. Mahirap talagang maging magulang no. Ako man, namimiss ko na yung mga anak ko. Ganyan din ang nararamdaman ko. Kaya hindi na para guluhin pa sila sa kani-kanilang buhay, pero sana minsan naalala pa rin talaga nila ako. Mabisita kapag may oras sila. Dahil namimiss ko rin naman yung mga anak ko. John, nasan ka ba? Natapos mo ba yung pinapaluto ko? Nandito ako, ate! Sa baba ng lababo. Inaayos ko itong sirang tubo. Di ba nagbigay ako sa'yo ng pampagawa dyan? Hindi naman pumunta yung dapat nagagawa, ate. Kaya eto, ako na lang ang gumawa. Hays! Sayang nga ang nails ko dito, oh. Pink pa naman to. Nako, ikaw talaga. Nandyan na ba si Ann? Oo, ate, nandyan na. Kaso, parang bad trip. Kausapin mo kaya? Napapansin ko nga na parang nitong mga nakaraan wala siya sa mood. At hindi magandang pakiramdam. Sige, maiwan na muna kita at kakausapin ko lang. Ann? Anak? Ma. Anak, pwede ba kitang makausap? Bakit po? Busy ka anak ah. Kumusta ka naman? Ayos lang naman po, ma. Sigurado ka ba anak na ayos ka lang talaga? Napapansin ko kasi nitong mga nakaraang araw na hindi ka okay. Kaya gusto ko lang malaman kung ayos ka lang talaga. Okay lang ako, ma. Huwag na po kayong mag-alala.
Sige anak, magsabi ka lang ha kapag may problema ka at saka kung may kailangan ka. Nandito lang si Mama. Ha? Opo. Salamat, Ma. At saka labas ka na rin anak ha. Kakain na rin tayo maya-maya. Maghahain na rin ako. Nagpaluto ako kay Tito Jun mo ng paborito mong sinigang. Salamat po, Ma. Oh, ate. Ba't nakasimangot ka? Kamusta daw siya? Ayun, busy siya sa laptop niya. Kaya hindi ko na inistorbo. Sabi niya okay lang naman daw siya. Oh, okay naman daw pala eh. Bakit parang ikaw naman ang hindi okay dyan, te? Nanay ako. Kaya alam ko kapag may mali sa mga anak ko. Kaya nag-aalala pa rin ako. Parang hindi lang niya sinasabi pero ramdam ko na may problema nga siya. Hay, ganyan din naman tayo dati kina mama. Kaya hayaan mo na lang. Naku, magkukwento rin at magsasabi rin yan sa'yo. Ay, sana nga. Alam mo, namimiss ko na talagang kasama ko silang lahat. Paano hindi na rin kasi sila nagpaparamdam sa akin kaya lalo akong nag-aalala para sa kanila. O baka sobrang busy lang talaga lahat ng mga anak ko, no? Hindi ba sila uuwi sa death anniversary ng papa nila at birthday din yun ng ate nila, di ba? Hindi ko nga rin alam, June. Pero nagsabi naman ako sa kanila sa group chat. Yun nga lang, walang reply. Kaya hinayaan ko na lang. Hay nako, ewan ko ba sa mga anak mo ate? Kung hindi busy, nakakalimot na. Hindi tayo ganyang kinananay kahit na may sari-sarili na tayong buhay, no? Kaya nga Pero baka busy lang talaga siguro sila. At sigurado ko, namimiss din nila ako. Kathy, bihira ko na makausap ang mga anak ko. Siguro dahil busy na talaga sila sa kanilang mga buhay-buhay. Ayokong mag-demand ng oras sa kanila kung kaya kong intindihin ko na lang ang sitwasyon nila. Hindi ko rin pinapaalam sa kanila ang tungkol sa sakit ko sa puso dahil ayoko naman na mag-alala pa sila sa akin. Kaya naman, Kathy, sinarili ko na lang ito. Ang gusto ko lang kasi ay mabuhay sila ng masaya at may kapanatagan ng loob. Pero hindi pala sakit ko ang magbibigay sa akin ng kahirapan, Kathy. Iba pala. Anak, James, bakit naman lumaki ng ganitong utang mo? Ilang beses ka nang nireklamo sa barangay, anak. Kailan ka ba talaga titigil sa bisyo at pagsusugal mo? Ma, ano ba? Ako na nga bahala sa sarili ko. Pero, pautangin mo muna ako ha. Ayokong makulong, Ma. Anak, hindi naman sa nagdadamot ako sa'yo. Pero pang tuition na ng kapatid mo yung hawak kong pera dito Kaya na naman kayo di dyan na kayo sa magaling yung anak. Ganyan naman lagi yung sinasabi pag lang hihingi ako sa inyo ng pera. Kesyo pang bayad ng tuition ni Gerald. Okay naman, allowance ni Gerald. Anak, hindi sa ganun. Alam mo naman na mahal ang tuition ng kapatid mo. At saka 2 taon lang naman at makakatapos na siya. Susubukan ko anak na maghanap ng pera na pangbayad sa mga utang mo. Pero ipangako mo sa akin, nahuli na to anak. Maawa ka naman sa mga anak at asawa mo. Last na to, Ma. Chat mo na lang ako pag may maipapahiram ka na. Alis na ako. Sige anak. Teka, uuwi ka ba sa bahay sa birthday ng ate mo? Ang mga bata lang siguro, Ma. Wala akong oras dyan. Anak, minsan lang yun. Umuwi ka naman. Namimiss na kita. At death anniversary din yun ng papa mo. Busy nga ako, Ma. Kayo na lang. Alam na ni Papa yun. At uso naman ng messages kaya ite-text ko na lang sila Ate Ann sa birthday niya. Alis na ako, Ma.
Bakit ba naging ganun sila? Ma, Anak, kumusta ka dyan? Bakit ka ba napatawag? wala na akong allowance, ma eh. Tsaka, malapit na rin pala yung tuition ko. May pera ka pa ba dyan, ma? Oo anak. Nakatabi na yung pang-tuition mo. Buti nga nagbayad na yung mga nangutang sa akin at medyo maayos naman yung kinita ko sa palengke. Ayun! Ma, pwede bang dagdagan mo na lang ng konti? Kasi plano namin bumili ng bagong, sapatos po. Pwede ba yun, ma? Ganun ba anak? Oo naman. Alam mo naman na ayokong nahuhuli ka sa mga kaklase mo. Sige, ipapadala ko sa'yo anak mamaya ha? Sige po, ma. Thank you po, ma. Konting panahon na lang, makakagraduate na rin itong Gerald ko. Pero ate, ibibigay mo ba talaga lahat ng pera mo? Paano yung pambili mo ng gamot? Jun, may natitira pa naman sa akin. At saka may matatanggap pa akong pera sa susunod na buwan. Bibigyan ko rin si James. Alam mo kasi naaawa rin ako dun sa anak kong yon. Kaliwat ka na ng utang. Kaya nga siguro siya ganun kasi maagang nagkaanak at asawa. Hindi niya na na-enjoy yung pagkabinata niya. Ay nako ate, naiintindihan ko naman yung mga pinanggagalingan mo. Pero malaki na siya ngayon ate. At alam na niya ang ginagawa niya. Hindi pwede i-justify niya na hindi niya na-enjoy ang pagkabinata niya dahil choice din naman yun. Hindi naman kayo nagkulang sa paalala sa kanila, no? Baka nga kasi may pagkukulang talaga ako sa kanya. Mula nung mawala kasi yung papa niya. Wala na siyang ibang nakakausap at nasasabihan ng mga problema niya. Huwag mo sisihin ang sarili mo ate. Naging mabuti kang magulang sa kanila. Sila lang ang hindi nakakakita nun. Kathy G, tama naman si June sa mga sinabi niya na hindi naman talaga kami nagkulang ng asawa ko sa paalala sa kanila. Hindi ko lang talaga alam kung bakit sila nagkaganon, Kathy. Kaya naman, Kathy, kahit medyo nahihirapan na ako bilang magulang, ay hindi yun naging rason para tumigil ako sa alalay sa kanila. Hanggat kaya kong magbigay ng tulong financial at gabay, ay ginagawa ko ito, Kathy. Dahil mahal na mahal ko ang mga anak ko. At bilang isang ina, hanggat nandyan sila at kailangan ako, tutulong at tutulong ako sa kanila. Kathy G, mabigat sa loob ko na hindi nakakapagsabi sa akin ng kanyang problema ang anak ko na si Ann. Mabuti na lang at kasama rin namin sa bahay ang nakababata kong kapatid na si June na napapakiusapan ko para tanungin ang pamangkin niya kung may pinagdaraanan ba ito dahil nakakapagsabi ito ng problema sa tito niya kesa sa akin. Masakit sa loob na malaman na may iniiyakan na problema ang anak ko at bilang magulang ay gusto ko sanang masolusyonan agad ito, Kathy, nang hindi siya namomroblema pa. Ma, Tito June, dito na po ako. Oh, anak! Halika at sumabay ka na sa amin dito ng tito mo. Hindi na po, Ma. Busog pa po ako. Pasok po muna ako sa kwarto. Sige anak,
Basta pag nagutom ka kumain ka agad ha? Teka lang, sigurado ka bang ayos ka lang anak? Opo ma. Sige po, pasok po muna ako sa kwarto. Ano kaya nangyari dun sa anak mo? Parang namamaga ang mga mata. Di kayang may problemang mabigat yon, te? Puntahan mo nga, Jun. Mamaya subukan mong kausapin, no? Pakiramdam ko kasi ay may nililihim sa akin yung anak ko. Ayaw naman kasing magsabi sa akin pag kinakausap ko. Oh, siya. Sige. Sige, te. Pupuntahan ko mamaya. Ano ngayon ang gagawin natin, ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may asawa ka na pala? Kung hindi pa ako kinompronta at pinahiya ng asawa mo, hindi ko pa malalaman ang lahat. Art, kung sinabi ko ba sa'yo na may asawa ako, kakausapin mo ba ako? Di ba hindi? Napakawalang hiya mo talaga. Pagkatapos ng may nangyari sa atin, saka ko pa malalaman na may asawa ka na pala. Huwag ka mag-alalaan, ha? Hindi na kita kukontakin pa. Sinabi ko na rin sa asawa ko na hiwalayan na kita. Dapat lang, dahil ayoko na rin. Hindi ako papayag na maging kabit mo lang. Tito Jun, kanina ka po ba dyan sa pinto? Oo. At narinig ko ang lahat. Tama yung ginawa mo na nakipaghiwalay ka sa walang kwentang lalaki na may asawa pa. Kung nabubuhay lang ang papa mo, baka sugurin niya yung lalaking yan. Pasensya na po kayo, Tito Jun. Wala rin po kasi akong ideya na may asawa at anak na pala yung lalaking yun eh. Pwede bang wag mo na lang pong sabihin kay mama? Baka mag-alala pa po kasi yun eh. Sige. Pero siguraduhin mong hindi ka na makikipakita sa lalaking yun, ha? Opo, Tito Jun. Hindi na talaga. Napakayop ng lalaking yun. Walang respeto sa babae. O sige na, tama na yung galit na yan. Ang importante, nalaman mo na agad at hindi kanya nabuntis. Sa totoo lang, si mama mo talaga ang dahilan kung bakit ako pumunta dito sa'yo. Napansin daw kasi niya na parang may pinagdadaanan ka. Hindi ka naman daw nagsasabi sa kanya. Nahihiya po kasi akong magsabi sa kanya ng problema ko po, Tito Jun. Alam ko kasi na busy siya sa palengke po palagi eh. Alam mo bang bukang bibig kayo lagi niyan sa akin? Kung kailan daw ulit kayo magkakasama at magiging kumpleto. Kahit magsimbalan daw at kumain sa labas. Kaso mukhang malabo raw mangyari dahil busy raw kayo lagi sa kanya-kanyang yung mga pinagkakaabalahan eh. Sa totoo lang, Tito Jun, namimiss ko na rin yung ganun. Yung kumain sa labas ng magkakasama. Kaso, tama nga po yung sinabi nyo na busy kami masyado sa mga pinagkakaabalahan po namin. Lalo na si Kuya James na hanggang ngayon, mabisyo at sugarol pa rin. Sinamahan pa ng pambababae. Pero sanaan, mapagbigyan nyo rin yung nanay nyo sa kanyang simpleng hiling na yun. Kathy G, kahit na ipinakausap ni Ann na huwag sabihin sa akin yung nangyari sa kanya, sinabi pa rin ito sa akin ni June. Dahil ang katwiran nito, karapatan ko pa rin daw na malaman kung anuman ang nangyayari sa anak ko. Pero pinakiusap rin sa akin ni June na kung maaari raw ay wag ko na itong komprontahin pa dahil nakausap niya na rin daw ito ng maayos. Kathy, nalaman ko rin na may problema rin palang ang isa ko pang anak na si Gerald. Mabuti naman at hindi ka masyadong busy ngayon.
kahit papaano may makakasama ako sa pagpunta kay Gerald. Opo, Ma. Wala naman po ako masyadong ginagawa ngayon kaya nung sinabi po ni Tito Jun na pupuntahan mo po si Bunso, nagpresenta na rin po ako agad na sumama. Ay wala yung pasok ngayon si Gerald. Kaya nasa apartment niya lang siya. Kung mag-take out na lang kaya tayo ng pagkain. At saka dali natin doon at doon na lang tayo kumain ng sabay-sabay, anak. Opo, Ma. Sa totoo lang po, namimiss ko na rin si Bunso eh. Kaya tara na, Ma. Jun, ikaw na munang bahala rito ha. At pupuntahan lang namin si Gerald. Susurpresahin namin dun sa apartment niya. Oo ate, ako nang bahala dito sa bahay. Sakto rin at makakapaglinis ako ng walang magugulo, no? Anong magugulo ka dyan Ikaw nga tong magulo kapag naglinis. Sige na nga muna maiwan ka na muna namin ha. Sige Jun. O sige na te. Ann, ingat kayo. Opo, Tito. Andito na po tayo sa apartment ni Bunso, Ma. Ay, tara na anak. Pasok na tayo. Gerald? Sino po sila? Ha? Ako ang nanay ni Gerald. Nasaan siya? Kayo po pala ang nanay ni Gerald. Lumabas lang po, may binili lang. Pasok po kayo. Teka lang, Ma, ha? Bakit may kasamang babae si Gerald dito? Ma? Oh. Ate Ann? Ano pong ginagawa niyo dito? Gerald, ba't parang nakakita ka ng multo? Bakit parang nangangayayat ka anak? Tsaka akala ko ba ikaw lang mag-isa sa apartment na to? Bunso, pumunta kami rito dahil namimiss ka na namin at malapit na rin yung graduation mo. Congrats, kapatid. Ma? Ate? Sorry po. Ha? Bakit ka umiiyak, Gerald? Ma, patawarin niyo po ako. Anak, anong ibig mong sabihin patawarin kita? Hindi kita maintindihan Ma, hindi po ako gagraduate. Ha? Anong hindi ka gagraduate, anak? Hindi po ako nag-enroll, Ma. Ginamit ko po sa iba yung perang pan-tuition ko. Nakabuntis po ako, Ma. Patawarin niyo po ako. Ano? Bakit mo naman to ginawa, anak? Isa lang ang pangarap ko sa'yo. Ang matapos mo yung pag-aaral mo, pero bakit hindi mo man lang hinintay na makatapos ka bago mo ginawa ito, anak? Kathy G, napakasakit sa isang ina ang malaman na sa iba pa ginagamit ng anak mo ang perang pinaghihirapan mo na dapat ay sa pag-aaral niya. Yung dapat pang tuition ni Gerald ay napupunta pala sa pang check-up, pagkain at vitamins ng nabuntis niyang babae. Kathy, sobrang nagulat ako sa mga nalaman ko at maging anak mong si Ann. Gustong saktan ni Ann ang kapatid niya, subalit pinigilan ko na lamang ito dahil baka mapano pa ang buntis na kinakasama niya. Sa ngayon ay pinauwi ko na sa bahay si Gerald at nang nabuntis niyang si Emma. Nangako naman sa akin si Gerald na tatapusin niya ang kanyang pag-aaral pa rin kapag nakapanganak na si Emma. Tutuparin niya daw, Kathy, ang pangako niya sa akin na magtatapos siya ng pag-aaral. Mahirap talaga ang maging magulang, lalo na't kung mag-isa ka lang na gumagabay sa iyong mga anak. Kathy G, dito ko na po tatapusin ang aking story. Naway may napulot na aral
ang inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking storya. God bless you and your station. Gumagalang. Sonia. Love Me, Kathy G.